at this point of your life, with the amount of faith you have. Syempre, kanya-kanya tayo ng faith. At kayo yung makakapagsabi niyan kung ano yung level of faith ninyo, yung amount of faith na meron kayo. Kayo makakapagano niyan. Yung question is, what are you most excited about in serving the Lord? Ano yung ngayon, no? Ngayon, saan ka pinaka-excited sa pag-serve sa Lord? Excited akong makabawi. Ayan, sa kung ano yung nawala at ninakaw sa akin ng kaaway. Parang alam ko sa sarili ko na excited ako kasi mas matindi pa yung parang gagawin sa akin ni Lord. Na-excite ako na para sa ating lahat na deserve rin natin yung magandang simbahan, tama ba? Kasi yun yung isa sa yung parang nakaka-excite ba. Kumbaga, syempre nagtyaga tayo sa ganung place. Do para sa atin, syempre hindi naman mahalaga yung place, 'di ba? Para sa atin, dapat talaga nakarely pa rin tayo sa faith. Syempre, yung kumbaga hindi alintana kung ano yung place natin, pero syempre as a servant ni Lord, deserve rin natin yung mga ganung bagay. Deserve rin natin ma-experience yung mga ganung bagay na syempre ma-experience natin yung church na may aircon, church na maayos, di ba? So yun yung isa sa talagang na-excite ako kung ano yung magiging itsura o syempre mas masarap magpuri sa Panginoon pag maganda yung lugar, di ba? At one point in our life as a Christian, no, nung tayo, pinangarap talaga natin siya, naisip talaga natin siya na sana one day, diba, ang ganda ng church namin, and it's happening now, no, unti-unti na nangyayari na siya, kaya talagang nakaka-excite. Related pa rin to sa excitement, no? Is your excitement the same as the excitement you felt nung una mong na-encounter si Lord? Hindi na. Kasi nung encounter ko si Lord, yung excitement ko, masasabi kong sobra. Diba? Kung makikita nyo naman, siguro yung excitement ko nun talagang mainit, sobrang init. Pero kung i-compare sa ngayon, siguro hindi na siya ganun kumbaga, hindi na siya ganun ka-level kasi nagmamatured na. Kumbaga, iba na. Kasi iba yung excitement mo nung bata ka. Nung kabataan ka, iba din yung excitement mo bilang isang young pro. To be honest, hindi na. Kasi, kung dati, parang kapag hinawakan ako, talagang mapapaso, sobrang init. Oo, parang ganun. Kasi diba, nagsimula ako parang youth. Children nga eh. Kumbaga, hindi siya naging madali sa akin as bata. Pero, pinaglaban ko. Hindi na ganun ka-excited na kagaya nung dati. Pero, nandun pa rin yung pagmamahal ko sa ginagawa ko. Kaya ako nasabing hindi kasi siguro hindi ko naman, nung unang pagpasok ko syempre sa church, syempre yung pagpasok naman sa church, hindi naman kahit na pagkapasok mo or kahit ilang buwan ka na, hindi naman talaga ganun kagad na mag-iinit ka talaga. Tapos talagang talaga step by step talaga. Hindi ko din naman sinasabi na nag-iinit ako, pero naniniwala naman ako na in the future na mag-iinit din naman ako. Hindi ko alam pero ngayon ko lang nare-realize ba sa sarili ko na sa ilang years na parang ang gusto kong mangyari, Lord, dapat ito ang kalabasan ng buhay ko. Pagka hindi naging ganito, hindi ako magpapatuloy. Parang hindi ako magiging masaya na naglilingkod. Ngayon ko lang na-realize na bakit ako yung nagsasabi kay Lord na pagpalain mo naman ako, dapat ganito yung maging buhay ko. Feeling ko, Lord, bakit ako lang naiiwan? Di ba? Parang gano'n. Ngayon na yung time na sundin ko kung ano yung gusto ko. Kung ano yung talaga yung gusto ng Panginoon sa akin. So, ngayon mas excited ako sa mas gagawin ng Lord kasi alam ko na yung plano ko, ang tagal niya nang dine-deny, hindi nga yan yung plano ko may mas better nga ang kulit mo naman. Ngayon, mas excited ako dun sa mas gagawin ng Lord sa buhay ko kasi pinahirapan ko yung sarili ko ng mga past years. So ngayon, ang Lord naman yung pumilo sa buhay ko. Final question natin for tonight. Do you think you have given enough the service that the Lord deserves? Hindi ko pa totally nabibigay kay Lord kasi kumbaga, parang iba-iba kasi pa ako ng isip ngayon. Parang isip bata pa rin ako. Kumbaga, nagtapos ako ng marine, ngayon nag-electrical,
sunod parang gusto ko mag-police, parang paiba-iba pa rin. So parang sa akin kulang pa kasi parang wala pang kalinawan yung kung ano ba talaga ako sa future. Kumbaga parang hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa talaga na ibibigay ng yung kumbaga yung yung best ko na pagpupuri sa Panginoon na deserve niya. Kasi marami akong parang sa sarili ko, parang maraming doubt, mga bagay na hindi ko kaya. So, lahat parang mas inaasa ko na kay Lord ngayon, mga plano ko. Kasi nung mga nakaraan, parang marami akong maraming faith nangyari. Yung, sa exam ko, pinag-pray ko yung kay Lord, tapos parang pinaghirapan ko, pero yun, parang kulang pa rin. Pero yun, yung mga pangarap ko, parang mas inaasa ko na ngayon kay Lord. Minsan kasi naiinggit tayo sa mga kasama natin kasi nauna na sila. Tapos tayo papunta pa lang. Kumbaga tayo parang naghahanap tayo, ba't sila nandun na? Aminin man natin, minsan napapaisip tayo na parang ang taas na nila, yung mga kasama natin, yung mga kasabayan natin, yung nag-aaral tayo, pare-pareho lang. Pero nung naiwanan na tayo, meron talaga mga ganun. Kaya sa atin, ang lagi kong iniisip dyan is bibigyan ko kayo ng quotes. Bibigyan ka ng coach. Tahimik ka. Ang lagi kong iniisip dyan, pag yung hindi ako timitingin talaga kung nauna sila o hindi. Kung nauna ako o hindi ako timitingin sa ganun. Lagi kong iniisip dyan, let go and let God. Matanda na ako, hindi na pwedeng laruin ko pa to. Itong ginagawa ko. Kasi nag-umpisa na ako nasimulan ko na to Stop lang ako for 6 years, pero alam ko na meron pa rin akong dapat ipagpatuloy. And na-excite ako kung paano ako gagamitin ni Lord. Dahil kung ano yung pinakita niyang plano niya sa akin noon. Doon ako na-excite. Alam ko yung babalikan kong pamilya, tatanggapin pa rin ako noon. Na-realize ko na hindi, mahal ako ng mga to Kaya kahit ano man yung nangyari nung 6 years nung wala ako, alam kong buong-buo pa rin yung natatanggapin ako ng pamilya. Thank you guys, and I'm excited to work with you para sa Lord.